Alden at Catherine, pinupush para sa Pinoy version ng Queen of Tears, beat nyo. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ng mga Pinoy viewers ang finale ng hit South Korean series na Queen of Tears. Talagang nagmarka at tumatak sa kamalayan ng lahat ng naa-addict sa naturang K-series ang madadrama, nakakilig at makapigil hiningang mga eksena ni na Kim Ji-woon at Kim Soo-yoon. Di ba nga, winasak na nito ang record ng isa pang matagumpay na K-drama sa history ng TVN network sa Korea, ang Crash Landing on You, matapos magtala ang final episodes ng Queen of Tears last April 28 ng nationwide rating na 24.850%, ang highest rated TVN series. Nabura nito ang record ng huling episodes ng Crash Landing on You na 21.683% noong February 16, 2020. Ito ang ikatlong highest rated series sa Korean cable television history for viewership ratings at second highest sa dami ng viewers. Kaya naman ngayon pa lang ay marami na ang nagtatanong kung kailan kaya ito magkakaroon ng Pinoy version at sino kaya ang perfect na gumanap bilang Hae-in at Yeonwoo. May mga nababasa kaming mga suggestions mula sa mga netizens, kabilang na ang pangalan ni John Lloyd Cruz at Bea Alonzo, Marian Rivera at Dengdong Dantes, Kim Chu at Paulo Avellino at sina Sarah Hieronimo at Mateo Godicelli. Pero mukhang mas maraming umagli sa suggestion ng ating friendship at entertainment editor na si Natalie Tumada na bagay kina Alden Richards at Catherine Bernardo ang Pinoy adaptation ng Queen of Tears. Kayo dear Bandera readers, sino ang beat nyo na magbida? Sakaling gawin ng mga Pinoy remake ang Queen of Tears, send lang kayo ng interest at isulat natin yan sa next nating chikahan. Nahok din pala sa panonood ng Queen of Tears si Congressman Woman Camille Villar. Naikwento niya ito sa ilang members ng Showbiz Press recently. Natanong kasi siya kung napanood ba rin niya ang naturang Korean series at kung nakaka-relate ba siya sa karakter niya na Hae-in na ang anak ng owner ng malaking shopping malls. Marami na akong iniyak yan sa Queen of Tears na yan, pero sana hindi naman ako magkasakit, haha. My husband a lawyer so relate ako. Medyo tragic so ayaw kong makarelate, pero I really like it, gandang-ganda ako sa kanya. When I started watching it, my friends telling me, you have to watch it, you have to watch it. Pero nakakaiyak pala yun, Diyos ko, aniya pa. At sa kabilang banda, Daniel ibinandera ang bagong business nagtayo ng theme park sa Batangas. Ibinandera ng kapamilya aktor na si Daniel Padilla ang opening ng kanyang bagong negosyo, isang theme park sa Tanuan, Batangas na nagangalang J Castles, ang binuksan sa publiko ngayong araw kung saan isa siya sa mga co-owners. Sa kanyang Instagram page ay binahagi niya ang isang reel habang ibinandera ang bagong bukas na theme park, A Dream Within a Dream. Sa ad nito sa caption, bukod pa rito nagpost siya sa kanyang Instagram stories kung saan makikitang nakatayo siya sa gitna ng palasyo. Marami naman sa mga fans at supporters ni Daniel ang nagpakita ng suporta sa bagong business venture na kanyang pinasok. My hometown, I'm bringing the whole family. Sa ad pa ng netizens. Comment naman ng isa, ang pogi talaga, tas yung appeal sobrang lakas. Maala Jerry yan ang appeal. Congrats our Supremo, forever supporting you kahit may kimpaw na ako. Isa ka talaga sa sinusuportahan ko. From Ikatnel fan before, ngayon kay DJ lang mananatili. Congrats boss, you deserve all the blessings. We love you always. Say naman ng isa, kamakailan lang ay nagbukas din si Daniel ng food business sa Dubai. At habang sa kabilang banda naman, Daniel Certified Animal Lover 144 babies ang kasama sa birthday 29th. Hindi pala tapos ang meaningful birthday ng kapamilya aktor na si Daniel Padilla this year. Kung noong nakarang araw ay nagpasaya siya ng mga batang may cancer, nitong April 26 naman ay araw mismo ng kanyang kaarawan ay nagtungo siya sa isang animal shelter sa Pampanga. Kasama niya riyan ang maraming fans at ilang kaanak. Ayon sa report ng ABS-CBN Entertainment, aminado si DJ na masaya ang pagdiriwang ng kanyang 29th birthday dahil ito ay may kabuluhan.
Say niya pa sa interview, "Very happy kasi ang ginagawa natin is meaningful, that's it." Naging emotional din ang Peter skier at shelter owner na si Gemma Umongos na hindi makapaniwala na ang kanyang animal shelter ang mapipiling tulungan ng aktor. "Wala naman kasi kaming donor, wala talaga. Hindi ko akalain na mapipili niya kami," saad niya pa habang naiiyak. Base sa ulat, 90 dogs and 50 cats ang kabuang bilang. Ang napasaya ni Daniel na kung saan ay pinaliguan pa nila ito at pinakain. Marami pang naging sorpresa ang kapamilya star dahil nagbigay din siya ng mga sako-sakong dog food at treats at magpagawa rin ng bagong bubong at cages para sa mga pusa. May dinala ring grupo ang mga veteranian si DJ upang ipakapo ng ilang fur babies. Magugunita noong April 20 nang magkaroon ng advanced birthday celebration si Daniel, kung saan ay bumisita siya sa temporary shelter ng mga batang may Cancer Center for Health Improvement and Life Development sa Ermita, Manila. Ang mga nakakaantig na kaganapan ay binadera ng Star Magic handler na si Los Bagalaksa sa kanyang Instagram page. Mapapanood na bukod sa nakipagbanding at nakisaya siya sa mga pasyente, ay namigay rin siya ng mga laro. Aminado si DJ na masaya ang pagdiriwang ng kanyang 29th birthday dahil ito ay may kabuluhan. Say niya pa sa interview, "Very happy kasi ang ginagawa natin is meaningful, that's it." Naging emotional din ang Peter skier at shelter owner na si Gemma Umongos na hindi makapaniwala na ang kanyang animal shelter ang mapipili. At sa kabilang balita naman, Abel Casino nagpaturo ng pantropiko. Maris nag-react. Hindi mapigilan ng kapamilya aktres na si Maris Racat. Ang imandera ang mensaheng natanggap mula sa Can't Buy Me Love co-star na si Abby Casino. Sa kanyang ex or dating Twitter account ay binahagi niya ang screenshot ng message na kanyang aya Charleston kung saan nagpapaturo ito ng dance steps ng Bini hit song na Pantropiko. Message ni Abby, "Guys, I need help. I need to learn the full Pantropiko dance." Caption ni Maris sa kanyang post, "Bini, what did you do to my aya, Albi?" Wala nang pag-alsa JLC. Umani na ng samot-saring reaksyon mula sa madlang people ang naturang paglaglag ni Maris kay Albi. "Haha, nahuk na sa Pantropiko. Ituro nyo na agad yung steps at baka magtampo yan," saad pa ng netizens. Comment naman ng isa, "Haha, I need to see Albi dance. Wala ka talaga, Charleston. Mas lalong pinatunayan mong di ka karapat-dapat sa JLC." Hirit naman ng isa. Kahit ang miyembro ng Bini na si Joanna ay hindi mapigilang mag-react sa post ni Maris. Aya naman, "Haha, say nito." Mani na ng samot-saring reaksyon mula sa madlang people ang naturang paglaglag ni Maris kay Albi. "Haha, nahuk na sa Pantropiko. Ituro nyo na agad yung steps at baka magtampo yan," saad pa ng netizens. Comment naman ng isa, "Haha, I need to see Albi dance. Wala ka talaga, Charleston. Mas lalong pinatunayan mong di ka karapat-dapat sa JLC." Hirit naman ng isa. Kahit ang miyembro ng Bini na si Joanna ay hindi mapigilang mag-react sa post ni Maris. Aya naman, "Haha, say nito."